beloved Boss Mike Cervera. Si Roque, nanlilimos na. O, ito na. Utik na yan, tunugan pa lang, Roque, parang mamamatay ka na. Tingnan nyo mga kababayan, ha? Oo, ha? Kahapon ito, January 9, no? Mga kababayan ko. Philippine News Update. Harry Roque, humingi na ng pinansyal na tulong ayon sa kanyang latest statement na mamalimos na ang bakla. Kita nyo? Tapos, sabayan pa ng tunog na ganito. Diba? Para bang kukunin na siya. Antindi. Ito yan, mga kababayan ko. Ito yan, ha. Grabe, no? Unang-una sa lahat, mga kababayan, nahihirapan si Roque na na magdala o padala ng pera at kwarta sa Amerika. Bakit ho, mga kababayan ko? Kasi ho, unang-una, wala na siyang pasaporte. Kita nyo, mga kababayan ko, walang pasaporte, wala nang dangal, wala nang nagtitiwala, lahat na lang ng mga DDS sa Dahig, sa Netherlands, kaaway niya. Nakuha nyo? Nakuha nyo, mga kababayan ko, ulitin ko lang. Si Roque, mga kababayan, wala nang passport, wala nang kaibigan, wala nang nagmamahal, wala rin pamilya, wala na rin pera. Ang tanging kumakapit na lang para sa kanya, yung peluka niya. Diba? Tapos sabi ni Joji dito, mga kababayan ko, yung peluka ni Roque malapit na rin mag-give up. Putik na yan. Yan na nga lang natitira na kumakapit para sa kanya, mawawala pa. Grabe, no, mga kababayan ko to si Roque. Roque, umuwi ka na. Kapi ka naman, Jing Martin. Nakapatong na lang. Kasi nga ho, kung inyong maalala, mga kababayan ko, si Roque, ito di ba? Ang nangyari dito, lumayas, umalis, di ba? Umalis, mga kababayan, at nilayasan, tinakasan yung kanyang kaso. Opo. At ngayon, mga kababayan ko, ang tagal nagtago kung saan-saan, pumunta ng Malaysia, hindi natin alam, Singapore, at Middle East daw. Doon daw nagtatago yan. Tapos po, mga kababayan, nung malapit na daw humahuli, itong si Roque, mga kababayan, nataon naman si Digong, ay nandun na sa Dahig. Nahuli na, nadakip na ng ICC. Ano po? Akala yata ni Roque, yun ay makakabuti. Yung bang sasamahan niya si Digong doon sa Dahig, di ba? Kaso, abay initsapwera si Harry Roque ng mga Duterte. Di ba? Initsapwera ng mga Duterte to. Ano sabi? Ako ay nagboboluntaryo na magiging abogado dahil may accreditation naman ako bilang maging abogado sa ICC, Ngayon, mukhang walang tiwala ang pamilyang Duterte sa kanya, kaya ang kinuha, si Kaufman. Kaysa malibre yung pagkakaroon ng abogado ni Duterte, ang nangyari ngayon, mga kababayan ko, abay mas pinili pa magbayad ng 150 million daw, kada buwan itong pamilya. Nakuha nyo? Mas pinili nila yung magbayad ng 150 million a month sa abogadong si Kaufman kaysa piliin siya na nagpipresenta kahit pangkain na lang. Ngayon, ito nangyari, mga kababayan ko. Sa ginawa ng mga Duterte family kay Roque na pinaplastic siya at initsapwera para maging abogado ni Pangulo nilang Duterte, mga kababayan ko, ang leader ng kulto, mga kababayan ko, nalaman ng mga tao dyan,
Saan? Sa dahig. Kaya ho, kung inyong matatandaan, si Roque, imbes na parangalan, anong ginagawa rito? Binabastos ng mga kapwa niya, DDS, na sumusuporta kay Digong dyan sa dahig. Kaya ultimo, pati pagkain, imbis na pagbigyan na lang o hindi napansinin o wag nang bigyan ng hindi na gawing issue. Ano nangyari? Inisyo pa si Roque sa humba. At yun na, mga kababayan, tuloy-tuloy na nagbastusan na sila. Kaya mga kababayan ko, etong si Roque, panggap lang ito. Sinisiksik niya lang, sabi ko nga noon, sinisiksik niya lang ang sarili niya sa mga Duterte para maging relevant pa. Kaso, mga kababayan ko, naging irrelevant na siya. Dahil ang lahat ng mga DDS doon, ayaw na sa kanya. Mukhang si Maharlika na lang ang nagtsatsaga sa kanya. Baka mga mamaya sa susunod si Maharlika, bibitaw na sa kanya. Yan ho ang istorya ng isang Harry Roque na ngayon po ay nasa Vienna, Austria. Kung inyong matatandaan, napabalita rin na hindi na nga tinatanggap sa mga hotel yan. Dahil nga mga kababayan ko, ikaw Ligaspi, kanina ka pa dyan, ngayon ka palang magtatanong na live ako. So ngayon mga kababayan ko, eto, ang Harry Roque ay kinansila yung pasaporte. Ngayon, hindi makapag-check-in dyan sa mga hotel dyan. Bakit kanyo? Wala na nga pasaporteng ipapakita dahil expired na. Kansilado na. Hindi expired. Kansilado na. Diba? So ngayon, ano na nangyari? Eto na mga kababayan. Wala na hong balita sa kanya. Mukhang nakikitira na lang sa mga nauuto niya. Tapos, mga kababayan ko, eto na. Eto na ang balita ngayon. Harry Roque humingi na ng financial na tulong ayon sa kanyang latest statement. So, naghihirap si Roque? Hindi. Nako, naghihirap na yan. Walang pamilya, walang jowa, walang AR. Kita niyo mga kababayan ko? At ngayon mga kababayan ko, mukhang wala ng pera. Kaya eto pa isang dahilan, isang halimbawa, mga kababayan, makinig kayo sa akin. Hoy, kayong mga DDS dyan, pakinggan nyo. Itong labi ko. Pakinggan nyo lang ang sinabi ko, huwag nyong sipsipin ang labi ko mapula-pula, kaya sarap na sarap si Jen Angeles dyan. Kayong mga DDS, makinig kayo. Hindi ba kayo nagtataka o baka naman nagbubulag-bulagan kayo? Unawain nyo ang mamumutawi sa bibig ko. Ang lahat halos ng mga nadidikit kay Digonyo napapahamak. Katulad na lang ni Harry Roque. Tignan nyo. Nadikit kay Digonyo, ang kanyang kapalaran wala nang papupuntahan. Tila ba ang kinabukasan ni Roque magiging tsambahan? Tsamba na lang kung sakali na maupo ang kanilang kalyado sa 2028. Ang tagal pa niyan. Biruin ninyo mga kababayan, ang tagal mo na magtitiis pa dyan. Yung isang buwan, nako, ang hirap na niyan. Ilang taon pa na mauupo si Pangulong Bongbong bago mapalitan. Eto pa, yung sinasabi kong tsamba na lang, yaan kung ang mananalo ay kaalyado mo. Kaso, mukhang malabo na yan dahil ang mga tao, alam na nila kung sino ang totoo at nagmamalasakit sa bayan. Wala nang iba, kundi si Pangulong Bongbong Marcos yan. Pero eto mga kababayan ko, yari na to mga kababayan ko. Yari. Paano yan, Roque?
maghihintay na lang kami kung kailan ka magiging homeless dyan. Kung kailan ka ipagtatabuyan ng iyong tinutuloyan. Kung kailan na matatauhan kung sino man ang tumutulong dyan. Grabe. Nakakalimutan nyo raw ang mag-like, mag-share. Dahil tawa lang kayo ng tawa. So, paano mga kababayan ko? Ano ang mangyayari kay Roque? Magiging taong grasa na! Tao pa mo!